Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa ating pinaka-paboritong channel dito sa YouTube. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ron. 21 years old, college student at nakatira ako dito sa Panasahan, Malolos, Bulacan. Silent listener niyo po ako since 2021 at lahat ng mga kwentong tinatampok ninyo ay hindi ko talaga pinapalampas. Papadudot, bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko munang ipaalam sa inyo na pinalitan ko ang mga pangalan ng mga taong mababanggit ko sa aking istoryang ibabahagi. Pasensya na rin po sa mga grammar mistakes ko. Hindi po kasi ako yung writer type. Anyway, nangyari sa akin ito noong 15 years old ako. Hindi ko ito malilimutan dahil ito ang una at natatangi kong supernatural experience. Like others, non-believer din po ako until ako na mismo ang makaranas. Nangyari ito siguro yung mga September 2018. Papadudot, muling nagpakasal noon ang mama ko sa ibang lalaki na nagngangalang Luisito. That time ay 7 years nang hiwalay ang mom at dad ko at may sarili na ring pamilya si papa. Kay mama ako nakatira since noong naghiwalay sila, kaya after niya ikasal ay no choice ako kung hindi ang makisama sa magiging stepdad ko at sa mga anak nito. May dalawang anak si Tito Luisito na magkakaiba ang mga nanay. Si Angeline, 13 years old at si Georgina na noon ay magtatatlong taon na. Nang time na yon ay hindi pa kami close ng stepsisters ko since hindi din kami masyadong nagkaroon ng chance na magkakilanlan ng maayos bago ikasal ang mga parents namin. 9 months pa lang kasi si Tito Luisito at mama ay nag-decide na agad silang magpakasal. Unexpectedly, after the wedding ay hindi pa tapos ang mga renovations na pinagawa doon sa bagong bahay at lupa na binili nila mama at Tito Luisito na titirhan naming magkakasama. Kaya naman naisipan nila mama na temporarily na magbakasyon muna kaming tatlo na mga stepsisters ko sa bahay ng kapatid ni Tito Luisito na si Tita Edith for 2 weeks. Chance na rin daw namin yon na magbanding ng mga bago kong kapatid. Sumakay na lamang ako, sila mama at tito naman ay magstay sa bago naming bahay since tapos naman na ang kwarto nilang gawin at para ma-monitor na rin ng maayos ang mga trabahador. Tipikal na matandang dalaga si Tita Edith. Masungit, conservative looking, judgmental sa mga teenagers, relihiyosa at may alagang pusa. Mag-isa lang na naninirahan si Tita Edith sa bahay niya. Kaya napakatahimik ng buong lugar. May kalakihan din ang bahay ni Tita Edith. Mabuti na lamang at may internet sa bahay niya kundi ay hindi ako makatatagal doon. Ang kakaiba lang sa bahay niya ay punong-puno ito ng iba't ibang relics at mga figurines na mga anghel na either wood carve o ceramic made. Meron ding mga kakaibang mga bagay na makikita mo lang na nakadisplay sa mga museum o sa bahay ng albularyo na mga nakabote. Nakadisplay ito sa buong bahay niya, sa sala, kusina, mga kwarto, sa garden at kung saan-saan pa. Yung tipong collector level sa dami. Nakaramdam ako ng kaunting pagka-creep out sa buong lugar dahil dito
Pero as much as possible ay ayoko mag-comment dahil sabi ko nga may pagkamasungit at istrikta si Tita Edith. Ayoko siyang ma-offend at magalit. Tipikal lang din ako na lalaking teenager, sa umaga ay gala, barkada, basketball o gym at sa gabi naman ay computer games hanggang sa madaling araw. Yon ang naging paraan ko para mainda ang kabagutan sa lugar na yon. Hindi naman ako masyadong pinapakialamanan ni Tita Edith sa pag-alis-alis ko since summer vacation naman yon at hindi naman niya ako kamag-anak talaga. Noong first 5 nights na nagstay ako doon, chill lang naman. Hanggang sa magsimula na, Papa Dudut, lahat ng ika-6 na gabi. Madaling araw na yon, naglalaro ako ng online game sa cellphone ko sa loob ng kwarto na inassign sa akin nang marinig kong umiyak si Georgina. Nasa crib si Georgina na nakalagay sa sala. Preferred niya pa din kasi na mag-crib kahit na 3 years old na siya. Pinaghalong iyak at sigaw ang naririnig ko at malakas yon dahil dinig ko kahit naka-headset ako habang naglalaro. Nasa ground floor lang din kasi yung kwarto ko kaya rinig na rinig ko ang mga iyak niya. Pinabayaan ko na lamang siyang mag-iiyak at magsisigaw at hindi ko siya pinuntahan. Sabi ko nga during that time ay wala pa akong attachment sa mga kapatid ko kaya medyo wala pa akong pake kung ano ang nangyayari. Naisip ko din na hindi ako magaling sa mga bata kaya huwag na lang. Baka kasi isa lamang yon sa mga typical na episodes ng mga batang nasa ganong edad na pag madaling araw umiiyak kasi nagugutom o naiihi. Mga ilang minuto din naman ang nakalipas ay narinig kong bumaba si Angeline mula sa kwarto niya at pinatahan si Georgina. Naisip ko na baka okay na kaya nag-focus na lang din ako ulit sa paglalaro. Hanggang sa sumunod na kinagabihan ay naulit yon. Umiyak na parang sumisigaw si Georgina na hindi ko naman maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Medyo bulol pa kasi siya. At tapos sumunod din ulit na gabi at sa mga sumunod pa. As inconsistent either si Angeline o si Tita Edith ang gumigising at bumababa para patahanin si Georgina every night na sumusumpong ito. Sa gabi-gabing pag-iyak at sisigaw ni Georgina ay na-observe ko din na lagi na lamang itong nagsisimula na within 3 o'clock, 3:05 a.m. Tinitignan ko rin kasi lagi ang orasan pagsampa ng 3:00 dahil 3:30 a.m. matutulog na ako. Dumating ang pangalawa sa huling gabi ng pag-i-stay namin sa bahay ni Tita Edith and as usual ay nangyari ulit ito kay Georgina. This time ay halos 30 minutes na ang nakakalipas ay hindi pa din siya pinupuntahan ni Angeline o ni Tita. Naisip ko na baka napagod na din silang dalawa sa gabi-gabing pagbangon. Hanggang sa matutulog na ako ay hindi pa din tumitigil sa kakaiyak ng pasigaw si Georgina. Kaya ako na mismo ang lumabas para patahanin siya. Pagdating ko sa sala at sa crib ay agad ko siyang kinarga at tinanong kung ano ang problema. May tinatry siyang ituro pero hindi ko yon pinansin. Nagtaka rin ako bigla na parang sobrang lamig naman sa sala. Wala akong suot noong pang-itaas at naka-boxers lamang ako at bukas din ang fan na nakatutok sa crib ni Georgina. Kaya naisip ko noong una na baka yon ang dahilan kaya nilalamig ako. Pero sobrang lamig talaga. Yung tipong parang naligo ka sa isang maulan na gabi at kalalabas mo lang ng banyo na basa. Nakakanginig. Hindi naman mahangin ang gabing yon at walang nakabukas na bintana sa sala kaya nakapagtataka talaga. Patuloy pa din sa pag-iyak si Georgina kaya tinanong ko siya kung nagugutom ba siya pero hindi daw. Tapos sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ayoko na takot ako habang umiiyak. Kanino ka ba takot? Curious na tanong ko sa kanya. Tapos ay tumuro na naman si Georgina kung saan pero this time ay tinignan ko na yung tinuturo niya. May kadiliman yung sala since dim lights lang yung binuksan ko kaya hindi ko kaagad na aninag kung ano nga ba ang tinuturo niya.
Lumapit ako dito habang karga siya para makita ng maayos. Isa yon sa mga display ni Tita Edith, isang life-size na wood carve na angel. Sagot ko kay Georgina, "Oh, anghel yan, mabait yan." Sabi naman niya sa akin, ayoko, takot ako dyan, lagi siyang lumalapit sa akin. Medyo nagtaka ako sa sinabi niya pero sinagot ko naman siya, "Bakit? Ayaw mo nun? Pinoprotect ka niya?" Pero Papa Dudut bigla naman siyang nag-alboroto. Sumigaw at umiyak kaya lumayo kami ng kaunti sa statwa sabay paiyak niyang sinigaw. Ang pangit-pangit ng mukha niya. Hindi ko alam yung mararamdaman ko nang sinabi niya yon. Napaka-genuine ang pagkakasabi ng bata kaya pati ako ay natakot na. Naramdaman ko din ang mas paglamig ng paligid. Nanigas ako sa kinakatayuan ko at parang nanghihina ang mga tuhod ko habang nagpapawis ako ng malamig. Munti ko na ring mabitawan si Georgina sa sobrang kaba. Hindi ko na magawang tingnan ulit ang estatwa. Huling kita ko din, ilang segundo lang ang nakakalipas, maayos naman ang pagkaka-carve sa mukha nito. Hanggang sa nahimasmasan ako ng kaunti. Dali-dali akong umakyat ng second floor habang karga si Georgina at kinatok ang pintuan ng kwarto ni Angeline. Nang malakas habang sinisigaw ang pangalan niya para magising siya. Pinagbuksan niya kami ng pintuan at kinuwento ko ang nangyari. Maging siya din daw mismo ay may mga kakaibang na experience sa bahay na yon. Hindi lang niya masabi kay Tita Edith kasi masungit daw at baka magalit. Distant din kasi sila sa tiyahin nila. Hinintay na namin ang sumikat ang araw bago umalis sa kwarto ni Angeline para makasiguradong wala na kaming ma-experience ng gabing yon. Agad-agad kong kinontak ang parents namin na sunduin na kaming tatlo mula sa bahay na yon kasi dapat may isang gabi pa bago kami umalis. Kung ano-ano na lamang ang dinahilan namin kay Tita Edith para hindi siya magsuspetsya na ang totoong dahilan kaya gusto na naming umalis ay may kung anong kababalaghan sa bahay niya at sa mga koleksyon niya. But since hindi pa gawa ang bahay namin kaya nagdesisyon na lamang si Mama na sa kapatid na lamang niya kami manirahan kay Tito Lester. Pumayag naman ang stepfather ko dahil kasundo naman niya ang kapatid ni Mama. Katunayan, ito pa nga ang isa sa mga sponsors nila noong kinasal sila. So yun nga, pumayag naman si Tito Lester at pansamantala ay doon muna kaming tatlo ni na Angeline at Georgina tumira. Ang buong akala ko rin ay matatapos na ang kababalaghan sa buhay ko. Pero Papa Dudut, mali ako. Dahil simula nung umalis kami sa bahay ni Tita Edith ay napapanaginipan ko na yung anghel na wood carving gumagalaw at hinahabol daw ako. May pagkakataon pa ngang totoong itsura ang kanyang ipinapakita sa akin. Pero sa lahat ng mga panaginip kong yon, iisa lang ang napapansin ko. Palagi kong nakikitang maputik yung angel wood carving na yon. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa isang araw ay nasa labas kami ng bakuran ni Georgina at natatandaan kong inaya niya akong maglaro kasama siya. Dahil bata ay sumama ako at nakipaglaro na lamang ako sa kanya. Total ay pagkakataon na rin po ito para makapag-bonding kaming dalawa. Habang naglalaro kami ni Georgina ay bigla na lang nagbago ang mood niya at tinuro niya yung bukas na pinto. Napatingin ako at natanaw ko yung loob. Wala namang kakaiba kaya nagtaka ako. "Bakit ka umiiyak, Georgina? Ano bang nakikita mo?" Tanong ko sa kanya. "Yung angel na pangit, nagbalik Kuya Ron," sabi niya. Naguluhan naman ako sa sinabi ng stepsister ko. "Anong angel?" Tanong ko ulit sa kanya. "Yung angel na pangit sa bahay ni Tita Edith. Ayun po siya nasa loob," sabi niya sa akin habang umiiyak. Para tumahan ay niyakap ko na lamang ang stepsister ko. Tumahan naman ito nang dumating sina Tito Lester at Tita Michelle mula sa palengke at nagbabaan na mula sa taas sa mga pinsang ko pati si Angeline. Pumasok na rin kami ni Georgina nang tawagin na kami ni Tita Michelle para kumain ng tanghalian. Pagkatapos noon ay nagsibalikan ang mga pinsang ko sa taas habang si Angeline naman
ay lumabas para mangapit bahay o makipagkwentuhan sa kaibigan niya doon. Kami naman ni Georgina ang naiwan sa sala kasi umakyat na rin sina Tito Lester at Tita Mila para magsiesta. Ewan ko ba pero bigla akong may naramdamang kakaiba at inaya ko si Georgina na lumabas ng bahay. Sumunod naman ang stepsister ko at dinala niya ang kanyang mga laruan para doon maglaro. At galing sa banyo ng bahay nagulat ako nang biglang lumabas doon ang isang anghel na kapareho doon sa wood carving na pag-aari ni Tita Edith. Pero hindi siya yung tipikal na anghel, Papa Dudut. Nakakatakot ang kanyang itsura. Itim siya at namumula ang mga mata niya. May matatalas itong pangil at maputik din ang buong katawan nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko yon, Papa Dudut. Kuya Ron, ayan na naman siya. Ang wika ni Georgina sa akin na noon ay nakatingin din sa loob at nakikita din niya ang nakikita ko. Sa puntong yon ay naniwala na ako sa sinasabi ng stepsister ko. Pero Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ko alam kung totoo bang nakikita ko ang halimaw sa loob ng bahay ni Tito Lester o nag-hallucinate lamang kami ni Georgina. Napadasal ako ng di oras nang mapansin kong tila palabas na ang anghel ng putik at papunta na sa amin. Lumayo kami ng stepsister ko at napapikit ako. Pero narinig ko si Georgina na nagsasalita sa akin na wala na raw yung anghel ng putik. Kaya idinilat ko na ulit ang mga mata ko. At yun nga, totoo nga ang sinasabi ng bata. Pumasok kami ni Georgina sa loob nang mapansin naming kumukulimlim na sa labas at nagbabadyang umulan. Naroon lamang kami noon sa sala habang pinagmamasdan ko si Georgina na naglalaro. Mamayang kaunti ay buwaba ang isang pinsan ko para manood ng TV. Habang naroon sila, ako naman ay napaisip doon sa nakita ko. Hindi ko talaga akalain na makakakita ako ng ganon. First time ko kasing maranasan yon. At iniisip ko rin na bakit kami sinusundan ng mga kung ano-anong mga nilalang. At saka paano kaya napunta kay Tita Edith ang angel wood carving na kamukha ng halimaw na nakita namin ng stepsister ko. Mamayang kaunti ay nagring ang cellphone ko at tumawag sa akin si Mama. Kinamusta kaming tatlo at ang sabi ko ay ayos naman kami pero ikinukwento ko sa kanya yung nangyari sa amin ni Georgina, yung tungkol sa anghel ng putik at angel wood carving ni Tita Edith. Kaso pinutol ni Mama ang tawag kasi tinatawag siya ni Tito Luisito para may ayusin na kung ano. Pero nangako naman si Mama na dadalawin niya kami kay Tito Lester. At malapit na raw matapos ang bahay namin kaya magkakasama na raw kami. Kinagabihan, isang kababalaghan na naman ang naranasan ko. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay umakyat na ako sa kwarto ko para magpahinga. Nakaharap ang kama ko noon sa pintuan. Nahiga na ako at hindi kalaunay nakatulog na rin. Pero bigla akong nagising. Tahimik sa bahay, patay na rin ang mga ilaw at makikita ko sa pinto ang aming hagdanan. Maya-maya may nakita akong nakalitaw na papalapit sa aming hagdanan. Itim na figurang tila may pakpak. Kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi hindi lang nag-iisa ngunit dalawa sila. Kinilabutan ako kasi napagtanto ko na yung nakita ko ay yung anghel ng putik na kamukha ng angel wood carving ni Tita Edith. At nagsama pa siya ng kasama. Parehong nagbabagang kanilang mga mata. Papa Dudut, pinilit kong igalaw ang aking katawan ngunit hindi ko ito magawa. Binubuksan ko ang aking bibig upang sumigaw ngunit hindi ko mahanap ang aking boses. Malapit na sa pinto ng aking kwarto ang anghel ng putik at ang kasama niya. Pinikit ko ang aking mga mata at nagdasal ng Our Father sa aking isipan. Nang idilat ko ang aking mata ay wala na ang mga nilalang na yon at naigalaw ko na sa wakas ang aking paa. Salamat sa Diyos. Nagising ako. Naupo muna ako sa aking higaan at nagdasal. Natatakot akong matulog ulit dahil baka hindi na ako magising kapag naulit na nangyari yon. But prayers releases our worries kaya bumalik ako sa pagkakahiga at nakatulog na rin, Papa Dudut.
Buti na lamang kinabukasan ay dinalaw kami ni mama at doon ko ikinuwento sa kanya ang lahat pati yung pagdalaw ulit sa akin nung anghel ng putik habang ako ay nagkaroon ng sleep paralysis. Kaya nag-decide si mama na pumunta kami sa bahay ni Tita Edith. Pagdating namin doon ay doon kami nag-usap sa sala malapit sa angel wood carving na kinakatakutan ni Georgina. Ito ba yung sinasabi ninyong angel wood carving na nagpakita sa inyo ni Georgina? Tanong ni Tita Edith sa akin habang hinahawakan niya ang nasabing estatwa. Opo, at ilang beses na po kaming ginugulo niyan, sagot ko sa kanya. Saan mo ba nakuha yan, Edith? Tanong naman ni mama sa kanya. Matagal bago sumagot ang misteryosang tiyahing ko. Napulot ko lang yan nang maanod yan sa ilog malapit dito sa atin. Ang tagal kong nilinis yan kasi punong-puno ng putik. Kwento pa niya sa amin. Napabindisyonan mo ba yan? Muling tanong pa ni mama. Tumango naman si Tita Edith. Oo, maraming beses na. At aware ako na misteryoso nga itong estatwang ito. Huwag kayong mag-alala at sasabihin ko sa kanya na huwag kayong gambalain. Aniya. Nagkatingin na naman kami ni mama, ibig sabihin na alam ni Tita Edith na mayroong kakaibang kapangyarihan ng estatwang yon. At sigurado akong nakita na rin niya yung anghel ng putik na gumambala sa amin ni Georgina. Siguraduhin mo lang na hindi naman gagambala yung sinasabi ni Ron na anghel ng putik kasi kawawa naman yung mga bata, sabi naman ni mama sa hipag niya. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala. Hindi naman nananakit itong si Belshazzar, sabi pa nito. Nanlaki ang mga mata ko. So may pangalan pala yung anghel ng putik na yon. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay umalis na kami ni mama sa bahay ng misteryosa niyang hipag. Hindi na kami nagtanong ng kung ano, lalo na kung ano ang papel na ginagawa ni Belshazzar sa buhay ni Tita Edith. Pero mukhang tinutuon naman ni Tita Edith ang kanyang pangako. Simula noon ay hindi na kami ginambala pa ni Georgina noong anghel ng putik. At kahit kailan ay hindi na rin kami pumunta sa bahay ng kapatid ng stepfather ko. At yun nga, Papa Dudut, ang naging karanasan ko. Totoo nangyari ito sa amin at kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Nagpapasalamat na lamang ako kasi natapos din ang sulat ko na matagal ko nang pinag-iisipan kung isi-share ko ba o hindi. Basta sa ngayon ay masaya ako sa aking buhay at puno pa rin ako ng pag-asa. Basta ayoko lang maka-experience ulit ng kababalaghan kasi nakakatakot yon. Muli maraming salamat Papa Dudut at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ron. Maraming salamat Ron sa pagbabahagi mo ng iyong totoong karanasan sa aming channel. Masaya kaming malaman na bumalik na sa normal ang buhay mo pagkatapos ng kakaibang karanasan na yon. At buti na lang din at hindi kayo sinaktan ng sinasabi mong anghel ng putik. Ganun pa man ay huwag kayong pasisiguro at maging kampante. Palagi pa rin kayong magsimba at magdasal sa Panginoon at huwag na huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Dahil si Lord lamang ang makakaprotekta sa inyo laban sa kung anumang masamang elementong gustong lumapit sa inyo. Para sa nakakatakot na mga kwento, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po ang secondary channel na edited by yours truly Papa Dudut and narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay suportahan po ninyo ang mga pinaghihirapan naming content. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.